Ngayon Oo. na nasa linya natin si Director Rodela Romero, Assistant Director, Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Director, magandang umaga, hindi magandang umaga ng mga Pilipino. Good morning no? pa rin, ma'am. Director, magandang umaga po sa inyo. Well, magandang umaga po sa lahat. Mabigat, ma'am, 450. Oo, 450 ang diesel, pakiliwanag nga sa amin. Bakit naman 450, ma'am, at saka 380 ba yung gas? Mabigat po talaga. Masakit sa kalooban. Kahit nga po, Ang sakit sa bangs, ma'am. Ang sakit sa bangs. Tama, Sir Joel. Oo. Pero yun nga Ma'am, po, bakit wala gano'n tayo. kalaki? Kasi po, mataas po talaga yung nangyaring trading for the past 4 days. Mhm. Mula po nung Monday hanggang kahapon, halos mga parang 3.5 dollars per barrel hanggang $4 per barrel ang tinaas mula Monday to Thursday sa international trading. Ano po ang dahilan ng bakit gano'n kalaki ang tinaas sa international market? At baka naman kasi speculation lang dulot nung tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Tumpak ka, Ma'am Weng. Kasi yun nga, wala pang actual supply disruption na nangyayari. Pero yung mga haka-haka, lalo na po ang kinatatakutan na pagsasara ng yung parang passageway ng mga petroleum products mula Middle East, yung Strait of Hormuz, di po ba, the Persian Gulf, yun po, mas malaki po yung magiging impact talaga kapag natuloy po yung ganong haka-haka. May, Sa ngayon may po, pagsara na ba, ma'am, nung wala daanan? pa naman. po. So Wala. speculation pa rin, Speculation lang Speculation Yes, pa rin. tama, Sir Joel. Okay. Ma'am, Lahat speculation. Kung ito ay dulot ng speculation, mag-hit na tayo ng 450 and 380, 'di ba, sa gas at saka sa diesel. Paano pa pag nagkaroon na talaga ng supply disruption? Ano yung worst scenario na pwede nating o kailangan po nating paghandaan in case umabot sa ganun na sitwasyon? Yeah, Sir Ma'am Weng, kasi kung titignan nyo naman po, ang Iran, hindi natin source. Hindi tayo kumukuha, never tayo kumuha sa Iran, di po ba? Nor Israel. Kaya lang nga po, may mga bansa na like for instance, mga kinukunan po natin ng ating Philippines petroleum products like China, South Korea, Taiwan, karamihan po sa kanila, yun din ang source. Pero napakaliit lang naman po yung parang epekto kung mawawala si Iran. Siguro mga 1.5% ng total global demand, parang ganon. So madaip naman pong mga alternative sources. So siguro even the oil companies, meron po sila mga backup sources. Although ngayon, sabi nga po, hindi tayo direct kay Iran kumukuha. Although may side dun sa mga kinukuhanan natin ng mga Philippines. Pero mapapansin mo naman, Weng, dun sa mga, palitan ng airstrike ng Iran tsaka Israel. Ang Israel, targeted yung kanilang tinitira. Yung mga nuclear facility lang. Hindi nila tinitira Yung mga civilians. Hindi, tsaka yung mga oil refineries ng Iran. Kasi alam nila na magiging malaki ang epekto nito kung sakaling yan ang kanilang gagawin. Kaya lang, syempre, ang problema natin yung mga marites pa rin na kasi speculation pa rin po ang problema po dito. Hindi pa naman nagkakaroon ng actual parang epekto yung problemang yan sa Middle East, ma'am. Tama ka, Sir Joel, no? Yung assessment mo talaga na ang talagang tinarget nila yung kanyang nuclear at missile factories ng Iran, di po ba? Tapos talagang hindi naman tingin ko na lalaki ng todo-todo. Una, itong mga oil producer, yan na kumbaga sa bread and butter nila Di po ba? Kapag talaga nagkaroon ng disruption or wala na rin silang kita. Kumbaga, yung revenues nila nanggagaling din po dyan sa petroleum products. Yung ganon. Kaya lang nga po, yun nga, part po ng volatility, yung sabi nga niyo, marites, yung mga haka-haka, mga speculation. Opo, yung pag nagsara nito, ganito na to, mawawala na to. So marami pa pong mga alternative measures para matugunan yung supply. May possibility po ba na lumagpas tayo ng piso ng oil price hike sa mga susunod na linggo dahil dito sa nangyayari sa Israel at Iran? Sa ngayon po, dahil kung talagang patuloy po yung ganyan yung trend, makakalagpas po talaga dahil ito nga po, di po ba, yung estimate natin sa 4 na araw, dahil simula nung yung atake na ginawa ng Israel, ito na po yung naging impact. So kung magpapatuloy pa siya, maring madagdagan pa po itong estimate na range natin. Kung hindi naman, siguro in the next 3 weeks na
magsasubside siya, babalik po tayo sa dati nating presyo sa Dubai crude na nung bago po yung kaguluhan, yung mga 64 barrels per $64 per barrel. Diba? Yung sa pagtaas ngayon sa world market, pumalo na po ba tayo sa $80 per barrel? Kasi mahalaga yung threshold, May Joel. matik Dahil yun eh, matik. yun na yung magsisipa ng fuel subsidy po dito sa atin. Yes, tama po. Tama, Ma'am Weng. Yung, di ba, benchmark natin is the Dubai crude. In Yes, fact, opo. yun ang pinaka-primary task ng Department of Energy na mag-issue ng certification na ang Dubai crude for the month of June, o hindi pa naman tapos ng June, Opo. magre-reach siya ng $80 per barrel. Wala pa po sa ngayon. In fact, kahapon lang, kung kahapon na trading Opo. na Thursday, mga $77 per barrel lang po siya Naku, kahapon. pero malapit-lapit na yun, ma'am. Ang Pero, taas. Ayun nga eh, oh. pero Ma'am Weng, ang usapan natin, average po Yes. di po ba? So mula June 1 hanggang katapusan for the Opo. month para magtigil po yung mitigating measures natin na subsidy. Alam nyo, Naka-ready naman po ang DOTR at saka Department of Agriculture. alam nyo, Yes. kinakatakot natin, meron ding speculation, meron ding mga marites dito eh. Oo. Di ba? Yung, Lokal. actually, hindi pa lubos na naipapatupad ang oil price hike. Nabalitaan lang na may oil price hike. Nagpa-price hike na rin sa kanilang mga tinda. Kagaya ng Totoo yan. baboy, ma'am. Oo. Ang mahal ng baboy ngayon. At ang sinisisi ho nila, ang taas ng presyo ho ng logistics dahil daw po sa taas ng presyo ng crude. And transport. Talaga po, matama ka dyan, Sir Joel. Kaya yun lang po ang appeal natin. At saka yun naman po ang ginagawa ng mga concerned government agency. Like in that case, DTI, di po, napaka-strict ng monitoring nila na huwag samantalahin naman po. In fact, alam naman na po natin, basta presyo ng langis, napaka-volatile. Kahit anong sitwasyon, hindi natin makontrol. Wala pa doon yung issue ng Joel, taas presyo ng pamasahe, ay taas pamasahe. Ayun nga. Diba? ayun nga. Next week daw po, papalo na yung dagdag yung fair hike natin dahil sabi ni LTFRB, next week nila ilalabas yung dagdag na piso. Oo. O, kung tutuusin, Hindi pa factored hindi pa into. ito, yung 4 Oo. pesos at 3 pesos na all-time, yung big time hike. Mm-mm. O, So, di ba, Director? Tama po. Pero sabi ko nga, hindi ito permanente, di po, in-stop, maaaring magbago po yung direction. alright. Kailan ba namin kayo matatawagan na good news ang dala nyo? Joke lang, ma'am. Joke. Oo, mas mabigat po talaga. Sa totoo lang po, dumating kami kahapon, mga around 2 in the kanina lang, 2 in the morning because of our ASEAN meeting. Di po ba mag-focus tayo. Sabi ko nga, ayoko tumanggap na mga news. Hindi ako maggaling sa akin. But it's pero assurance po talaga na dapat din po yung monitoring natin na walang pang-aabuse po. Alam niyo, Patuloy po ma'am, yung infection. mahirap yung bearer ka ng bad news. Kaya lang, merong talagang kinakailangan magdala po niya ng Oo, balitang totoo. ganyan. Opo, Para for mapaghandaan. transparency, para alam po naman natin. Wag lang po mananamantala. Bumili lang po tayo ng angkop sa ating pangangailangan at patuloy po tayong magtipid ano man ang sitwasyon. Wag mag-hoard. Oo. Opo. Assistant Director, salamat. Ma'am, Mag-ingat thank ka. you. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Happy weekend pa rin Happy sa weekend. lahat. Diyos ko po. Assistant Director Rodela Romero, mga kapuso ng Department of Energy. Kasi